Hindi maganda? Good morning, church! Good morning! Ayan, grabe ang baba ng energy. Ulit, good morning, church! Good morning! Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ba ay excited sa panibagong series na ating tatalakayin? Amen. So, grabe ako, personally excited po ako kasi grabe ang pagkilos ng Lord sa church na ito, no, sa DOCGN. From fearless, no, talagang andito na tayo, church, hakbang na tayo sa stewardship. So, alam natin na talagang marami pang ipagkakatiwala ang Lord sa mga taga-DOCGN. Amen po ba? Ayan. So, sige, hindi na po natin patagalin pa. Ang title po natin ngayon, basahin po natin sabay-sabay. We are stewards, not owners. Amen. So, ayan. Umpisan po muna natin. Ano po ba ang kahulugan ng stewardship? Sabi po dito, the careful and responsible management of something entrusted to one's care. Sabihin nga po natin, entrusted. So, pag sinabi po natin entrusted, ibig sabihin, church, hindi ikaw ang may-ari. Ipinagkatiwala lang sa'yo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ang may-ari. Ayan. So, isa po, church, sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang ating buhay. Do we agree po ba? Amen. God has given us life through our Lord Jesus Christ's sacrifice on the cross. Narinig na po natin ang salitang, herang lang natin ang buhay. Familiar po ba tayo doon? Narinig na po natin yan. So, ibig sabihin, people are aware that we are not of our own. So, ngayon, sino naman yung owner? Sige po, magbasa po tayo sa Psalms chapter 24, verse 1. Sabi po dito, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Lahat po ba taga-earth? Amen. So, check ko lang, no, kasi baka may hindi taga-earth. So, ibig sabihin, lahat po ng nakikita natin, ang Diyos ang may-ari. Siya ang dakilang lumikha. So, walang makakapagsabi na ang buhay niya, na ine-enjoy niya ngayon, ay siya ang may-ari. So, nabasa po natin, no, the earth is the Lord's and everything in it. So, lahat po tayo pagmamay-ari po tayo ng Diyos. Sige po, basa pa po tayo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought for a price, therefore, honor God with your bodies. So, emphasize po natin yung you are not your own. Therefore, honor God with your bodies. So, ibig sabihin, kapag in-acknowledge na natin, no, andun na tayo sa steward mentality, hindi owner mentality. Kasi marami sa mga tao, di ba, sila ang nasusunod sa mga gusto nila, kasi ang alam nila, sila ang may-ari ng buhay nila. Pero, pag tayo po ay tunay na follower ng Lord, alam natin na steward lamang po tayo ng ating buhay. Hindi po tayo ang may-ari. Again, steward lang po tayo, mga kapatid. Malinaw po sa binasa natin, you are not your own. You are bought for a price. So, meron po tayong kilala, no? Tulad ni Stephen, the first martyr in Christianity, na pinatay because he stands for the truth. Is his death worthy? Yes. Amen. Worthy yun sa paningin ng Lord dahil talagang tinayuan niya, no, yung kanyang faith para sa Panginoon. Let us read Acts chapter 7, verse 56. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. So dito po sa nabasa po natin, no, masasabi natin na talagang na puri, na-glorify ang Lord sa buhay ni Stephen. Kasi sabi dito, the Son of Man standing. So may standing ovation ang Lord Jesus sa buhay ni Stephen. So ibig po sabihin dito, this could imply Jesus is actively rising to greet Stephen, showing him special honor and a personal welcome as a faithful witness. So siguro lahat dito, no, sa mga taga-DOCGN, gusto natin maparangalan ang Lord. Gusto natin na talagang magalak, malugod ang Lord sa mga buhay natin tulad kay Stephen. Also with the recent news, diba, kay Charlie Kirk, yes, who had 1 million followers
because of his wisdom from God, marami siyang pinupuntahan, especially university, to spread God's truth, and he has been assassinated. Is his death worthy in the eyes of the Lord? Yes. Amen. Tulad ni Stephen, talagang yung buhay nila no, naging makabuluhan sa paningin ng Lord. Kasi alam nila na hindi silang may-ari ng buhay nila, kundi ang Diyos. Kaya nung nabubuhay sila dito, talagang inilagak nila yung buhay nila, despite alam nila yung persecutions and harm na may encounter nila along the way, and yet still, sinunod nila yung assignment na pinapagawa ng Lord. Basa po tayo sa chapter 16 ng Luke, verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? So ano kaya po yung sinasabi dito na whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Gusto ko po i-emphasize dito sa church yung sinasabi, who will trust you with true riches? Ano po ba yung true riches na sinasabi dyan? It talks about being prepared, church, sa eternal kingdom ng Panginoon. Eh kung dito pa lang, di ba, yung mga worldly wealth, yung buhay natin, yung mga pinagkaloob ng Lord dito habang nasa sanlibutan tayo, eh hindi na natin na ma-manage ng maayos. Patabad-tabad na tayo, tapos maglo-look forward tayo sa greater things na makasama ang Lord sa eternal kingdom. Yun po ang sinasabi dito, church. Kasi kung dito pa lang po sa mundo, mismanage na natin yung buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Lord, yung mga blessings na ibinigay ng Lord, paano pa tayo sasama sa eternal kingdom? Eh mas grabe po ang accountability and responsibility pag ando na tayo. Bakit makabuluhan ang pagkamatay ni Stephen and Charlie Kirk? Their faith shows they are really ready for the eternal kingdom. Amen po ba, church? Dito pa lang sa lupa, yung in-entrust sa kanila ng Lord, ginamit nila ang kanilang buhay to share and stand for the truth. Diba? So sa Matthew 25 verse 23, sabi po dito, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Do we believe yung many things na to nandun sa eternal kingdom? Amen, di ba? So, dapat pala, church, no, na nandito tayo sa sanlibutan, talagang yung pinagkatiwala ng Lord, yung in-entrust sa atin, ay pahalagahan po natin. Especially yung buhay natin. Paano ba tayo nabubuhay? Talagang bang ito ay naka-align na talagang nagsuserve tayo sa Panginoon? Sabi dito, come and share your master's happiness signifies the eternal reward and fellowship with God for faithful believers. I believe faithful believers ang mga taga-DOCGM. Amen? Ayan, so kapag tayo po ay napagkatiwalaan dito sa lupa, you are indeed able to be part of God's eternal kingdom. So, may papakita lang po akong picture, no, sa ating pagtatapos. Ayan, so makikita po natin dito, from newborn, 01, 46, hanggang 60 to 70 and up. Ano po ba ang mga ginagawa natin o pinagkakaabalahan natin sa buhay? Showing this picture, church, hindi po ito para i-compare kung sino ang bata sa atin dito o kung sino ang matanda. Ito po ay gusto kong iwan sa atin as picture na for us to come to a realization sa ating sarili if we are truly living for Jesus. Kasi wala naman sa edad ang paglilingkod sa Diyos. Hanggang tayo po ay nabubuhay, meron pong purpose ang Lord. Kaya gamitin po natin ang ating buhay na ipinagkatiwala ng Diyos upang siya ay maparangalan. Amen. Kung ikaw ay kabataang estudyante, di ba? Nag-aaral ka, o ikaw ay youth, young professional, a parent, working, or ikaw ay magulang, grandparents. Ikaw lang po
mo, no, tatanungin mo sarili mo, sa age kong ito, talaga bang ako ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Am I really living for Jesus? Na sa edad kong ito, talagang inilaga ko ang buhay ko sa Kanya. Ako ba ay talagang naging good steward ng buhay na ipinagkaloob ng Lord sa akin? So yun po mga kapatid, no, ikaw at ang Lord lang ang nakakaalam. Amen. Amen. So right now, church, I declare and decree na ang mga tig-DOCGM, someday when we meet the Lord, matatawag tayong well done, good and faithful servant. Yun lamang